So, what's up mga sir? Ngayon ay gagawa tayo ng tutorial kung bakit, ano tawag doon? Para ba sabihin to? Kung gusto mo daw matuto mag-wheelie, kaya itong video na to para i-dissuade ka, para hindi matuto mag-wheelie. Okay? So, ang unang bagay, napakadelikado na itong bagay na to. Pangalawa, napakagastos dahil kapag nasemplang mo ang iyong motor, mapapagastos ka. Mapapamura ka pala sa nangyayari sa motor mo. So, pangatlo, ano na ba yun? Pangatlong bagay, ba tayo mo dapat matuto mag-wheelie? Kung gusto mo matuto mag-wheelie, ito ang isipin mo. Kapag natuto ka mag-wheelie, nakakatukso na parang sa lahat ng lugar gusto mo na mag-wheelie. Ayun, simulan natin yung unang gagawin nyo kung gusto nyo matuto mag-wheelie. Umanap kayo ng lugar na privado ba, hindi siya public place, tas walang dumadaan, wala kayong mga aksidente, hindi kayo mandadamay. Pangalawa, familiarize nyo muna. Kung gusto nyo lang matuto magpa-wheelie, yung tamang angat lang sa gulong, gawin nyo, sabayin nyo yung gas saka throttle. Sabay bigay ng clutch, parang ganito. Throttle, pull ko yung clutch. Ayun, nakapag-wheelie na kayo. Ayun, ganun lang. Ngayon, kung gusto nyo pang humaba yung wheelie nyo, practicein nyo yung rear brake. Ganito lang gawin nyo parati. Pakaramdaman nyo yung preno. Habang nag-ride kayo, pitig-pitigin nyo yung preno. Ay, gano'n, naglalak na siya. Alam mo kung anong point siya naglalak. After mong gawin yun, after mong ma-familiarize yung preno, siguro mga first day, paparamdaman mo yung preno. Ngayon, pag i-wheelie mo siya, tapikin nyo yung preno pag-angat na pag-angat. Ganito. Tinapik ko yung preno. Dinaba tayo, di ba? Ay, naka-throttle lang ako na, no? Gawin niyo yan ng siguro mga 1 month pa. Kahit gano'n, mga 2 linggo. Kung gusto niyo talagang matuto mag-wheelie ng hindi sumisemplang, slow progress ba? Kaya naman kasi matuto mag-wheelie siguro 1 linggo. Pero yung muscle memory niyo sa foot brake, hindi niyo ma-master ng 1 week yan. Matagal. Kaya practice talaga. Kaya dapat pag mag-aaral kayo mag-wheelie, yung lang talaga, yung enjoy nyo lang. Huwag kayong magmadali. Kasi yung progress yun yung masaya eh. Tapos maganda kung meron kayong taga-akuha ng video para nakikita nyo kung gano'n na kayo kataas. May compare nyo araw-araw. Yun yung masaya eh. Nakikita mo nagpo-progress ka. Diba gano'n naman sa buhay. Pag nakikita mong may progress, nakakaaliw. Di marunong ka na mag-foot brake. Ngayon, ganito. Bukod sa foot brake, ang kailangan nyo talaga ma-master is yung throttle control. Bukod sa foot brake ano yan eh, partner yan, dalawa na yan. Ito talaga yung pinakabuhay. Tingnan nyo. First gear tayo nyan. Ayan, panay lang yan, throttle lang yan. Hindi ako gumamit ng preno dun. Throttle control lang. So, kapag nag-aaral pa kayo mag-wheelie, kung di naman ganun kalakasan yung motor nyo, ito, sakto lang eh, mabigat kasi ito eh. Nag-aaral ako mag-wheelie sa first gear para ma-familiarize nyo lang yung pag-angat. Medyo nakakatakot sa first gear kasi ang lakas ng torque. Akala mo parang babaliktad ka agad. Kaya, kung pinapamaster sa inyo yung foot brake. Kasi pag na-master nyo yung foot brake at yung throttle controls, pangalawa, malabo na kayong mag-tip over. Imbis na lang kung malubak kayo, ganyan. Kaya maganda kung maghanap kayo ng lot, yung patag, walang tao. Para ang focus nyo lang ay yung height ng wheelie. Sabihin na natin medyo nagigets mo na yung wheelie. Ang mahirap ngayon is yung pag-balance ng side to side. Kasi gigewang-gewang yan eh, kaliwat kanan eh. Gigewang-gewang yan. Kaya kailangan mong ma-practice
yung pag control ng movement left and right. Gamit yung upper body nyo. Yung iba ginagamit nila yung paa nila, ginaganyan nila. Ako hindi ko advise. O nga pala, may mga wheelie na sinasuggest magsimula ka ng naka first gear na ganyan. Lapag mo yung paa mo, saka mo yung first gear na ganyan. Ako hindi ko advise 'yun. Kasi una sa lahat, feeling mo hindi ka aswan ng motor mo. Hindi ka aswan, parang at any moment pwedeng kumawala yung motor sa'yo. Kaya hindi ko trip yun Hanggang ngayon, nawiwirdohan pa rin ako pag nakalapag yung paa Pero yung mga malulupit natin trail riders dyan, kung napanood nyo si Listo Moto, yung tutorial niya, ganun yung turo niya. Nakakatakot. Kung okay yun, kung nasa lupa ka o nasa trail kayo. Pero kapag kung nakita niyo yun wala namang walang gas yun. Kumbaga parang naka-neutral lang ako, naka-pull lang yung clutch ko. Lahat yun brake inputs lang. Pero wag niyo nang saan niyo na problemahin yun. Dadating kayo doon kapag nagsawa na kayo sa pagwiwili ng throttle control brake. Maghahanap kayo ng gagawin. Kasi maboboard kayo. So, ayun. Yung side to side movement naman kasi darating yan kada practice nyo, magigets nyo na magigets. Ako, kapag pag-angat, kunyari, itong kalsada na to, for example, yung angle na itong kalsada, pag ganun, pakaliwa. So, ngayon, kung magwiwili ako, at pag ganun yung kalsada, pakaliwa, saan ko ilalagay yung katawan ko? Pakanan, syempre, ika-counter mo, di ba? Parang mag-u-turn ka lang na ganyan Parang yung U-turn na ginagawa niya ganyan. Ganun din, same lang. Pero sa wheelie, same lang din na para nagbitaw ka. Gusto mong kumaliwa, pupunta sa kaliwa. Kung gusto mong kumanan, lagay mo yung ulo mo sa kanan. Doon sa kanan. Ganon din sa wheelie. Sa wheelie lang kasi, 4 points yung binabalance mo. Up and down, saka left and right. Pero once ma-master nyo yung up and down, mag-gets nyo rin naman yung left and right. Ako, gets ko naman ng lumiko, yung simple na liko. Hindi ko pa kaya yung yung swerve ko tawagin nila. Nakakatakot kasi yun Saka di ko pinagkakatiwalaan yung gulong dahil maraming graba ganyan. Onting loss ng traction mo lang sa likod, pwedeng kumawala yan. Advice ko lang, pag mag-aaral kayo mag-wheelie, siguraduhin yung okay yung bike nyo, nasa condition. Mahirap mag-wheelie ng Mahirap mag-wheelie nang wala sa condition yung bike nyo. Tulad nung nangyari sa akin, yung XTZ 125 ko. Kaya lang naman ako sumemplang dun. Kasi nagbabind yung nag-stuck yung throttle niya. Hindi ko alam kung sa carb ba yun o mechanical na talaga sa makina. Kasi nakailang palit na ako ng carb Nagpalit na rin ako ng hose. Nag-try rin akong i-check kung may leak yung intake. Wala. Nag-reach na ako sa dead end. Binenta ko na lang yung motor, kumuha ko na ito. FI. Ito, sobrang mapagkakatiwalaan mo. Pa lang, engine brake pa lang na ito, ang lakas na Kaya yun nakakatuwa. Ayun. So, kapag nag-aaral na kayo, pag marunong na kayong mag-basic wheelie, pwede nyo nang gawin to. Second gear, third gear. Ang tawag doon, clutch coasters. Pagdating sa balance point, ipupull ko yung clutch. Dahil sa momentum ng motor ng paangat, medyo pupunta siya sa behind balance point Tapos doon ko na i-modulate yung brake. So, ganun lang ako pag-wheelie. Nagsimula ako last year, November, pero hindi tuloy-tuloy yun. Para mga 10 minutes, 20 minutes per day, okay na. Tapos hindi ko sinasagad. Kunyari, sa una kasi, sasakit yung sasakit yung katawan niya Una sa lahat, ito pinamalakas yung forearm. Unang sasakit yan. Pahaw nung diesel. Yun yung unang sasakit, yung forearm nyo. Kaya magbigay kayo ng break, day off. Kumbaga, hindi araw-araw. Kasi pag fatigue yung katawan nyo, wala rin kayo. Hindi nyo makukuha yung muscle memory dahil nilalabanan din ng katawan may fatigue. Tapos at the same time, gusto mo matuto ng wheelie. Hindi niya na yung muscle memory ba. Ayun pa pala, second tip, sa mga natatakot na parang malalaglag sila, yung parang malalaglag ka sa motor. Syempre first gear
wala kang magagawa sa first gear. Pero kunyari second gear, kaya ng motor nyo, i-lock nyo yung paa nyo dito sa ilalim. Ayan o. Ayan, diba? First gear. Angat ko. Ayan, nakalock siyang ganyan. Para kapag pagdating nyo ng balance point, hindi kayo parang malalaglag. Para kayo naka-sit up, kung alam nyo yung sa gym. Parang ganun, nakakawit yung paa nyo. Mga extra tips and tricks pa pala, no? Pag nag-aaral kayo mag-wheelie, kailangan magkaroon kayo ng point of reference. Kunyari, sabihin natin, eto, ako anong una tinitignan ko to eh. Hindi to lumilingon eh, pag nakataas. Pag ito, naka-parallel na sa daan, sabihin na yun, balance point na yun. Yun yung parang nakakatakot na babaliktad na feeling ka. Pero once na ano mo yung throttle control, hindi na nakakatakot yan. Kaya pag kumantay na siya, ayan, pantay. Ay, kita nyo bumabagal ako kasi nasa balance point. Ayan o. Ayun, walang brake masyado. Yun lang nakakatakot kapag masyado kayo mabagal. Pwedeng mag-mouse trap yung motor nyo. Kaya mas madali second gear or higher gear. Kasi yung side to side movement hindi masyadong nakakatakot. Hindi katulad sa first gear, mabagal. Lagi mong ka-counter lean. Try natin yung first gear. Kaya ko rin naman sa first gear kaso kawawa kasi yung makina. High RPM parati. Kaya hindi na masyado na first gear kasi kawawa makina niya eh. Laging nakabirit. Ang ginagawa ko ngayon ay either first gear or third gear. Ayun, once na makuha nyo na yung point of reference nyo, doon nyo na masisimula na, okay. So, yung pala yung balance point. Sa una, akala nyo yun na yung balance point. Pero once na nagpa-progress kayo, masasabi nyo, ay, hindi pa pala yun yung balance point. Akala ko na nakarang araw, yun na yung balance point. Parang ganon. So, yun. Uwi na tayo. Okay na yun for the day. Tips lang pala, pag mag-aaral kayo, huwag kayong lalagpas ng 1 oras. Siguro, maximum yun na 40 minutes, ganyan, 30 minutes. Okay na yun sa isang araw. Tapos, maganda kung may camera kayo, nakikita nyo yung inputs nyo sa throttle, sa brake, kung paano ginagawa ng katawan nyo. Mas madali kayo matututo nun kaysa mag-rely lang kayo sa utak nyo, sa muscle memory nyo. So yun lang naman yung fundamentals ng pag-wheelie. Well guys, you guys have fun on your wheelie journeys.